Father Go was a Southernist before he became a Jesuit. Fast forward, kasi maraming na nangyari, no? It would consist of several pages accomplishments. He is founding Dean of the Gokongwei Brothers School of Education and Learning Design. Father Johnny has been supportive of CLCP in giving retreats and celebrating masses. Together with CLCP, we recently produced a book, Quick Question and Easy Answers, which was awarded by Catholic Mass Media for Best Book. Can you supply the missing best book in? Sorry, Father, hindi lumalabas ang mahina yung data. This time, we are blessed with the mission of spreading our faith through the story of Ang Kuya, the elder brother. Okay, just a brief sideway. Yung Ang Kuya, there were three of us who attended the recollection of Father Johnny to hundreds of employees of a foundation. And since, the Ang Kuya is patterned after the parable of the prodigal son. No? But this book was authored by, of course, Father Johnny Go. It's in comics form. And the main difference between the one in the Bible and the one that he authored is that here the elder brother is God, Jesus Christ. And you'll know more about this later. And since then, si Jet somehow hooked us into facilitating this retreat. So we've given this communities that we work with. So we are blessed with a mission. In the past few months, this morning we are graced with this sacred time and space to know more about our Kuya. Friends, let us welcome Father Johnny Go. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makapiling kayo sa araw na ito. No? Mahirap humindi sa CLC. Tuwing nag-iimbitang CLC, tinatanggap ko kasi malaki talaga yung pananampalataya ko sa CLC sa mga ginagawa nyo. Isa sa buhay nyo yung Ignatian spirituality, tapos yung paglilingkod nyo sa iba't ibang paraan. So, natutuwa ko na kahit ang daming ganap sa mga buhay natin, meron tayong panahon sa araw na ito para maghanda para sa Advent. So, naisip ko, itong recollection, pwedeng parang Advent recollection na rin, kahit tungkol ito dun sa Kuya. No? So, siguro wala kong gusto sabihin, gusto magpasalamat dahil sa mga ginagawa nyo para sa Kuya. Kasi, yung Kuya kasi, isang pangarap yun, isang proyekto na parang para kumalat yung balita tungkol kay Jesus. No? At naisip ko, maganda siguro kung sa araw na ito, yun ang ating pag-uusapan. No? So siguro magsimula tayo sa isang panalangin, isang maikling panalangin lang. So sabay-sabay natin basahin. Mahal namin Panginoon, ngayong panahon ng Advento, hinihiling namin napaspasan mo kami sa araw na ito upang higit ka namin makilala at mahalin. Amen. Sa ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So nung inibita ko ni Je na magbigay ng recollection at magkwento tungkol dito sa comics na Kuya, naisip ko maganda siguro ibahagi ko sa inyo yung kwento kung paano nagkaroon ng kwento ng Kuya. So parang yun ang gusto ko sana ibahagi sa araw na ito. So unang-una, siguro kabisado natin yung nangyari kay Jesus, no, na nung minsan kasama yung mga disipulo niya. Hindi ko alam kung napansin nyo na, pero yung mga disipulo kasi, medyo mahina sila no? Parang hindi nila agad naintindihan kung sino si Jesus. So isang gabi, tinanong ni Jesus sa kanila, sino ako ayon sa mga tao? At ang daming sagot, di ba? Tandaan nyo may mga sagot ng mga disipulo? Anong sabi ng mga disipulo kay Jesus nung tinanong niya to? Sino ako ayon sa mga tao? Do you remember ang mga sinasabi nila? Prophets, sino pa?
Elijah, at kung sino-sino mga dakilang, di ba, mga propeta, di ba? Pero sa huli, ang kanyang tanong, at para sa akin, ito yung pinakamahalagang bahagi ng kwento, tumingin siya sa kanyang mga disipulo at sabi niya, pero yun ang sinasabi ng ibang tao, pero sino ako ayon sa inyo? At kung isipin natin, itong tanong na to, talagang ito yung pinakamahalagang tanong sa lahat eh. No? Sino ako para sa inyo? Ito yung pinakamahalagang tanong sa lahat. At siguro dalawang bagay. Unang-una, matutugunan natin ito ng lubusan lamang sa katapusan ng ating buhay. Kasi marami tayong pwedeng sabihin ngayon, di ba, na si Jesus Panginoon, mahal natin si Jesus. Pero yung buong kasagutan natin, may ibigay lamang natin sa Panginoon kung patapos ng buhay natin. Siguro sa huling hininga natin. Doon parang masusuma yung buong buhay natin, mga ginagawa natin na araw-araw. At pero habang hindi pa tayo umaabot doon, no, itong tanong na to, matutugunan lamang natin sa pamamagitan ng ating buhay. Sa madaling salita, this is not just through our words, no? Hindi lamang sa salita natin, kundi sa ating mga pagpapasya, sa ating mga gawa bawat araw. So, palagay ko magandang magsimula dito, no? Na pag-isipan natin habang naghahanda tayo para sa Pasko, sino ba si Jesus talaga para sa atin? At hindi yung mga sagot na formula na tipong, oh, Son of God, Messiah, whatever, di ba? Totoo naman yun di ba? Pero paano natin sinasagot yung tanong na to sa pamamagitan ng buhay natin? So, ang tanong na gusto natin sanang sagutin sa araw na to, sino ka Jesus? At para natin masagot to, yung pangalawang tanong, importante rin eh, kakilala ba kita? Hindi yung kilala ba kita, kasi kilala na natin si Jesus, di ba? Pero kakilala, ibang kahulugan nun di ba? Maaaring kilala natin sino ba yung naglabas ng video kahapon? Si Maris. Si Maris, di ba? Updated, no? Medyo may pagkamarites si Jeff. So, kilala natin yung mga artista, gaya ni Maris, di ba? Pero hindi natin siya kakilala. Wala tayong kaugnayan sa kanya, di ba? So, ang tanong dito, sino ka Jesus? Hindi yung kilala ba natin si Jesus, kasi lahat naman tayo kilala na si Jesus, di ba? Pero kakilala ba natin siya? Meron ba tayong parang kaugnayan sa kanya, di ba? Yung personal na kaugnayan. Sino ka at ano ang kahulugan mo sa buhay ko? What do you mean in my life? Do you mean anything in my life, di ba? Kasi hindi lahat naman ang kilala natin may kahulugan sa buhay natin, di ba? Not everyone we know makes a difference in our lives. So I think this is a good question to ask at the beginning of this short recollection that we have today. No? So naisip ko, maganda siguro dahil hindi kayo lahat magkakakilala, naisip ko, siguro maghanap kayo ng di kakilala sa room na to. No? At konting bahaginan siguro. Sino si Jesus? Ano ang kahulugan niya para sa atin? So paano mo sinasagot ang kanyang tanong sa pamamagitan ng buhay mo? Or paano mo sinisikap na sagutin ang tanong, no? Ang kanyang tanong sa pamamagitan ng buhay mo? Okay lang ba yun? Pwede ba tayong tumayo at maghanap ng di kakilala sa room na to? Dalawang di kakilala, tapos magkwentuhan lang kayo. Okay? Sige. So, dalawang di kakilala. So, mag-mix po tayo. Maraming salamat. Pwede bumalik na kayo sa inyong seats. Okay. Confession lang, no? Medyo ginaya ko kayo kasi yung tanong na pang-sharing yung mahirap sagutin talaga, di ba? Pero anong nangyari sa kwentuhan niyo? Baka pwede magkwento din kayo. Hindi naman kaya ikwento lahat, pero meron ba kayong narinig o sinabi na para sa inyo napakahalaga na pwedeng ibahagi sa mas malaking grupo? Meron ba tayong volunteer? Did you hear anything or say anything that you would like to share with the bigger group? So maaaring sinabi mo o narinig mo? Hindi mo na kailangan ituro kung sino nagsabi. Ano pangalan mo? Sharing ko tayo sa kagabi-gabi na rose ng Tita Elsa. Sabi na kasi ako nag-share ko talaga kasama ko siya sa buhay. Nagabi si Tita Elsa.
Pero nakapaloob sa amin, yung si Jesus kahit mapagmahal, mga yung love, bakit hindi sila napag-ibig ni Jesus? Na kahit ano, kahit nagkakasala tayo, nandiyan siya para sa akin. Love. Ganda naman. Salamat, Christina. Maybe one more volunteer. May narinig kayo na, sige. Narinig yung mic. Sige, lapit ka rito. Kasi medyo hindi to wireless. Ano ba? Sarah. Hi, good morning po. I'm Sarah po. So, I'll try to work. Sorry po. I'm from Bicol po pala. Ang kulit. So, I'm from Bicol po pala, but I'm working po kasi dito sa Pasig. So, straightforward here. So, hello po. Hello. Si family. So, doon po sa cheering namin, pinakagusto ko po yung cheering sabihin, Christ is our dad. Tatay. And then, He is our provider in terms of spiritual, emotional, or kumbaga, kahit yung tipong walang-wala ka na talaga, but may parang magic na, uy, parang sabihin mo, uy, may wala na akong 10 pesos, kulang yung fear ko, parang gano'n. May makikita ka sa daan bigla, out of nowhere. So, magic or miracle yun. And then, He is the source of strength. Yun. So, panangina na tayo, talagang kapit lang tayo kay Christ. Thank you. Salamat. Kaya may bago na tayong libro, Daddy, si Daddy Jesus, no? Sige, ilan po yan. Sige, okay. So, salamat sa inyong pag-bahagi. Pero, naisip ko lang, para sa recollection natin, yung tanong natin, sino ka, di ba? Pero, sa araw na ito, siguro yung tanong natin, bakit? No? Kasi kung maitindi natin yung bakit, yung mga bakit na tanong natin kay Jesus, sa tingin ko mas maintindihan natin kung sino siya talaga. No? At sa totoo lang, doon nagsimula yung kwentong kuya. Simula sa mga tanong na bakit. Ngayong Pasko, di ba? So, siguro ang unang tanong, bakit may Pasko? No? Bakit mo may Pasko? No? Sa tingin ko, alam na natin yung sagot doon, di ba? Pero, kasabay nun, kasi hindi naman nagkakalayo ang Pasko at Kwaresma eh. No? Kahit na magkaibang Pasko at Kwaresma, magkadikit sila, magkakambal sila eh. No? Sa simbahan, sinasabi natin yung Pasko at Kwaresma ay magkakambal na panahon. Lagi sila magkadikit. Kung ano yung dahilan kung bakit may Pasko, yun yung dahilan kung bakit may Kwaresma. At sa palagi ko, alam na natin yung sagot doon, di ba? So, yung Pasko at Kwaresma, magkadikit yan. No? Parang magkakambal yan. Di ba? At in fact, kung titingnan natin yung dasal ni Simeon, yung propeta, no? Nung nakita niya yung batang si Jesus dun sa templo, ang sabi niya, "Let your servant go in peace, for my eyes have seen your salvation." Parang hinihintay niya yung Mesias. So, nung nasilayan na niya yung sanggol na si Jesus, sinabi niya, pwede na akong mamatay kasi nakita ko na ang kaligtasan ng Israel. Pero isipin natin, yung dasal ni Simeon na propeta, pwede din ilapat sa Kwaresma eh. Bagay din siya sa Kwaresma. Kasi yung Kwaresma, ito po din sa kaligtasan natin. So, naisip ko, bakit hindi natin i-mash yung kantang Let Your Servant Go in Peace na para sa sanggol na Jesus sa Kwaresma. Tingnan natin kung anong ibig sabihin nito. So, ipapalabas ko sa inyo isang short video na ginagamit yung kantang Let Your Servant Go in Peace. No? Dasal to ni Simeon, yung propetang Simeon, tungkol sa sanggol na si Jesus. Pero yung makikita nyo mga images, visuals, ay sa Kwaresma. Tanungin nyo sa sarili nyo kung kahulugan nito para sa inyo. Okay? Let your servant go in peace.
servant, go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace. Isip ko lang na ipalabas yung video kasi nga magkadikit talaga yung Pasko at Kwaresma. Pero yung tanong na mula pa ng bata ko, tinatanong ko lang sa sarili ko, bakit ba kailangan pa niya mamatay sa krus? Kasi kung Diyos naman si Jesus, pwede naman niyang iligtas tayo ng, yung sinasabi ko na parang magic, di ba? Pwede naman magic words lang, kaya naman niyang gawin yun. Bakit kailangan pang daanan yung mga katulusan yun? No? Bakit kailangan pang mapako sa krus, kailangan pang mapahiya sa tao, no? At kailangan pang ibitin sa krus, ipako sa krus, para mailigtas tayo. So tingin ko, seryosong tanong din yan, no? Kasabay nung sino ako para sa iyo, yung bakit ba siya kailangan mamatay sa krus. At palagay ko, magandang paghahanda ito para sa Advent sa Christmas. So, dala-dala ko yung tanong na to nung nag-aaral ko theology dito sa LST, no? Maraming taon na nakakaraan, 2 dekada na nakakaraan. At 3 pala, 3 dekada na nakakaraan. Isa ito sa parang tanong na gusto ko talagang masagot kung pwede. Alam naman natin, hindi masasagot ang lubusan lahat ng mga tanong sa misteryo ng ating pananampalataya, diba? Our faith has mysteries and we can't answer them completely. But gusto ko sana kahit paano mas maintindihan ko to, how to wrap my mind around this. At tanda-tanda ko, nung first year theology student ako, sabi sa amin, kailangan mag-aaral ng theology, pero kailangan din, you should study theology on your knees. Kailangan magdarasal ka para mas maintindihan mo, mas mapasukan mo yung mga misteryo ng ating pananampalataya. So, si Father Arevalo, naging professor ko sa Christology at Soteriology. At isa siya sa naging pinakamahalagang professor ko dito kasi lagi ako nagkakat ng klase dati. Kasi dati, bago ko napunta sa education, ang trabaho ko, communications. So, madalas ako just nag-edit ako. So, during class, nagkakata ko ng klase, nag-edit ako. So, medyo nainis si Father Arevalo. Sabi niya, where is this Johnny go? Sabi niya gano'n, no? Why is he always cutting my class? So, the next time na nagpakita ko sa klase, pina-report niya ako. Sabi, maganda ka na report, no? At actually, that assignment has become one of the most important in my life. Kasi di ba, pag nakikinig ka sa klase, parang ka masyadong full attention, di ba? Pero pag ikaw yung magre-report mismo, mag-aaral ka talaga, di ba? Tapos yung assignment ko, aralin yung theologian, si Hans Urs von Balthasar, na ang kanyang specialization talaga, itong tanong na gusto kong masagot, bakit ba kailangan mamatay si Jesus sa krus? So gusto ko lang ibahagi sa inyo yung background, bago natin pag-usapan yung kwento ni Kuya. Ano ba yung natutunan ko doon, no? Kadalasan kasi sinasabi sa atin, at lumaki tayo na iting pakikistan natin, di ba, na atonement for our sins. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus. Pagbabayad sala. Ibig sabihin, may utang ang sangkatauhan sa Diyos dahil sa kasalanan natin. Nagsimula kay Adan at Eva, di ba? At dahil tuloy-tuloy yung mga kasalanan natin sa kasaysayan natin, kailangan, at ang kasalanan natin against God who is infinite, kailangan na magbabayad sala, infinite din. So kailangan anak ng Diyos, di ba? Tama naman yun, kung isipin mo, di ba? Pero ang isang tanong dito, anong klaseng Diyos ang lumalabas dito? No? Na humihingi ng bayad sa sala. Parang hindi masyadong, ewan ko, parang hindi ako komportable doon, di ba? Na parang accountant, nagbibilang, di ba? Na parang gano'n na, ito, kasalanan mo, so dapat ganito rin bayad, di ba?
parang 1:1, di ba? Nagbibilang, nagkikip ng score, di ba? Tapos, sumisingil ng utang. Ganun pa ang Diyos na tinuro sa atin ni Jesus. Parang hindi ganun, di ba? So, isa itong paraan. This is one way of understanding why Jesus died for us on the cross. Isa itong paraan ng pagpapaliwanag. Pero parang hindi masyadong sapat para sa akin. So, isa to. Yung pangalawa naman, yung tinatawag ng substitution in place of us sinners. No? Na siya bumalik sa ating mga makasalanan. Dapat tayo pinako sa krus. No? Pero, hindi matutuwa ang Diyos hanggang may kapalit. Kailangan may mapako sa krus. Kailangan may maparusahan. Diba? Again, this is another way of understanding the mystery. Isa itong paraan din, karagdagang paraan, pero sapat ba ito? Diba? Ano palagay nyo? Anong klaseng Diyos ang lumalabas doon? Di ba parang hindi masyadong mapagmahal? Di ba? Parang medyo yung nagtatanim ng galit, ng sama ng loob, tapos kailangan may kapalit. Parang pareho doon sa kanina. Di ba? So, tanda ko, nung naghahanda ko doon sa report na parusa sa akin, no? Na ni Father Arevalo, naghahagilap ako ng sagot. Ano kayang paraan para mas maintindihan natin kung bakit kailangan mamatay si Jesus sa krus? Na hindi lumalabas ang Diyos na parang halimaw na sumisingil ang utang, di ba? Na kailangan may dugong tumalak para masiyahan siya, parang gano'n. At sa awa ng Diyos, yung inassign sa aking theologian, si Hans Urs von Balthasar, parang may kasagutan. At nagpapasalamat ako hanggang kay Father Arevalo sa parusang binigay niya sa akin, sa pagkakataong klase niya. Gusto ko sana ibahagi sa inyo yung ilan sa mga ideyang lumabas. No? Kaya na sinabi, di ba, yung pag-ibig, yung unconditional love, parang cliché siya, pero ito yun eh. Ito yung parang kasagutan eh, no? Na walang if, walang but. No? Para kay Jesus, no? Isang dahilan kung bakit niya ginawa niya para maligtas tayo, para wala nang outcast. Ano ba yung outcast sa Filipino? Wala nang... Ha? Mga tinatakwil, mga nasalaylayan na hindi pinapansin, no? Na lahat kasama dapat, lahat kasama. Kung isipin natin yung kanyang ministry, di ba? Yung mission ni Jesus, lahat yun para sa outcast, eh. No? Parang sa halip na halubilo siya sa makapangyarihan, mayayaman, sino mga barkada niya? Sino mga tropa niya? No? Yung mga mahihirap, no? Yung mga may sakit na pinandidirihan, yung mga leproso, di ba? Yung mga makasalanan. Yung mga tropa ni Jesus, di ba? Bakit kaya, di ba? Kasi yun ang kanyang misyon sa mga nasalaylayan, sa mga tinatakwil. No? Kinakausap niya at tinuturuan niya yung mahihirap, no? To preach to the poor, to give them the care they don't receive. Kasi mahihirap, tinatakwil eh. No? Sa lipunan dati at hanggang ngayon, tinatakwil pa rin, di ba? Parang nasalaylayan siya, hindi siya kasama. Tapos yung mga may sakit, no? Yung mga may sakit dati, kawawa, kasi may sakit na sila, tinatakwil pa sila, kasi ang paniniwala ng mga tao noon, kapag may sakit ka, makasalanan ka, kasi pinaparusahan ka ng Diyos. At kung mabait kang tao, wala ka pa rin lusot, kasi ibig sabihin nun, makasalanan ng magulang mo, at pinaparusahan ng magulang mo. No? So talagang outcast ka, parang label ka na, no? So yung mga tao, palagay nila sa'yo, hindi ka dapat kausapin o pansinin masyado. Pero sa Jesus, yun ang sinasabi niya sa mga mahihirap. No? At kadalasan sinasabi niya, pinapatawad ko kasalanan mo at gumagaling yung mahirap. Diba? Para malaman ng lipunan na healing is complete. It's not just physical but also spiritual. And of course, the sinners, no? Ito yung adulterers, diba? Yung isustone ng mga masyadong holier than thou, no? Pinapatawad ni Jesus yung mga makasalanan para lahat makasama. No? So, para mabalik sa lipunan, no? Makasama muli, no? Ang mga mahihirap, may sakit at makasalanan. So, parang ganon. So, isang parang talinghaga na pwede natin gamitin is, Jesus was really a fence breaker. Parang sinisira niya yung anumang naghihiwalay sa atin sa isa't isa. Ano ulit yung fence sa Tagalog? Bakod, di ba? Sinisira yung mga bakod. No? Kasi yung slides, ilagay ko lang sa English. Kanina ako sinalin. So, he worked hard to eliminate every form of separation to the very end.
Ayaw niya nang hiwalay mga tao sa isa't isa. So ginawa niya lahat para magkasama-sama tayo. Hanggang sa pinakahuli, no? Tandaan niyo yung isang detalye sa Ebanghelyo ni Marco at ni Mateo, di ba? The temple curtain. Nung huling hininga ni Jesus, ano nangyari sa temple curtain? Napunit, di ba? Tapos isa, anong klaseng milagro yun? Anong kahulugan nun? Sabi ng mga biblical scholars, kasi yung temple curtain, yun ang naghihiwalay sa Diyos, no? Sa tao. So nung napunit yun, ibig sabihin, wala nang paghihiwalay. No? Dahil kay Jesus, hindi na tayo hiwalay sa Diyos. So wala na talagang tinatakwil. Ang Diyos mismo walang tinatakwil. Parang gano'n. So yun. So, parang isang mensahe dun sa inalol ko is, no distance is too great, no dungeon too dark, and no sin too grave for the love and light of Christ. The love and light of Christ is so great that it can overcome any distance, any darkness, and any sin. O sa madaling salita, sa Filipino, walang lugar na sobrang malayo, walang sulok na sobrang madilim, walang kasalanang sobrang masama para sa pag-ibig at liwanag ni Jesus. Parang napaka-halaga nito, di ba? Kasi di ba minsan nakuha tayo ng pag-asa, di ba? Pag nagkaka-leche-leche buhay natin minsan, di ba? Sa lipunan, sa Pilipinas, sa buong mundo, may mga nananalo ng eleksyon na hindi mo alam, di ba? Parang gano'n, no? Parang nakakawalang pag-asa, di ba? Pero sinasabi sa akin dito, kahit ano mangyari, no? Higit pa rin ang pag-ibig at liwanag ni Jesus. Kaya wala tayong karapatan magduda sa Diyos. Wala tayong karapatan mawala ng pag-asa. At sa huli, ang pinakamensahe ng Diyos, ni Jesus, when He died on the cross, is nothing you do will diminish my love for you. Wala kang magagawa sa akin na makababawas ng pagmamahal ko sa iyo. Kahit na turuan mo ako sa mukha, kahit na arestuhin mo ako, kahit na pagsampal-sampalin mo, kahit na ipako mo ako sa krus at patayin mo ako, mahal pa rin kita. So yun ang unconditional love ni Jesus. At para sa akin, ang lakas nung epekto nun sa akin, parang sa wakas parang mas naiintindihan ko ng konti kung bakit niya kailangan mamatay sa krus. Para ipakita sa atin na ang kanyang pag-ibig at liwanag ay higit sa anumang kadiliman, anumang kasalanan, anumang kaguluhan nangyayari sa mundo. So parang nagbago talaga yung pananampalataya ko na, parang lumalim yung pananampalataya ko. At naisip ko, dahil ang lakas nung epekto sa akin, naisip ko, dapat ibahagi ito, di ba? Dapat ganun gawin natin bawat isa. Kung paano natin mas nakikilala si Jesus, tungkulin natin na ibahagi ito sa kapwa natin. So anong nangyari? Isang Good Friday sa Baguio, sinulat ko yung parable of the elder brother. At mula noon, matagal na rin yun eh. Mula noon, parang naisip namin, gawin natin parang comic book, parang graphic short story, no? At itong huli nga, ito yung Parable of the Elder Brother na, kailan ba ito? 2007. Ha? 207. 207, no? 20 years old pa lang ako noon, 207. Nung lumabas. Tapos, kamakailan, nilabas namin yung comics para mas maraming makabasa at malaman yung kwento. At natutuwa ako that CLC is willing to help spread the message. So ito yung parable of the elder brother, ang kuya, no? Basically, ang kwento ay, sino ba si Jesus at anong kahulugan niya para sa atin? Parang gano'n. At yung isang tanong pa doon, bakit niya kailangan gawin yung ginawa niya? Bakit niya kailangan mamatay? So yun ang kwento ng kuya. So naisip ko, baka pwede panoorin natin yung short clip kasi may konting animated clip din para mas maunawa natin yung kwento. At bibigyan ko kayo ng panahon na magbahagi na pagkatapos. Okay? Ang Kuya. Salin sa Filipino ng The Parable of the Elder Brother ni Padre Johnny Sigo ng Kapisanan ni Jesus. Noong unang panahon, may isang lalaking may 2 anak. Isang araw, sabi ng mas bata sa ama, "Akin na po ang mana ko." Hinati naman ng ama ang kanyang ari-arian at ibinigay sa bunso ang hinihingi nito.
Kinabukasan nag-impake ang bunso at lumuwas sa syudad. Agad niyang winaldas ang kayamanan sa mga walang kwentang bagay. Samantala, mula sa kanilang tahanan, dumungaw ang ama at kuya sa syudad. Nasaksihan nila kung gaano ito kadilim at kadelikado. Batid nilang mabangis at mapanganib itong lugar. Sabi ng ama sa anak na panganay, "Nag-aalala ako sa kapatid mo. Madilim at mapanganib ang lungsod. Baka hindi na siya makauwi rito." Sagot ng panganay, "Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin ko siya at ihahatid pa uwi." "Pero anak," protesta ng ama, "maraming masasamang tao sa syudad. Malalagay ka rin sa panganib. Baka kung anong mangyari sa'yo. Saka paano kung di mo siya makita? O kaya'y kung ayaw niyang sumama sa'yo?" Sumagot ang kuya, "Sa bawat pong lugar na mapuntahan ko, mag-iiwan ako ng kandilang nakasindi. Para kahit hindi kami magtagpo, malalaman niyang hinanap ko siya ron. At kung gusto na niyang umuwi, kailangan lang niyang sundan ang liwanag." Kinabukasan, lumuwas sa syudad ang kuya para hanapin ang nawawala niyang kapatid. Wala siyang hindi pinuntahan. Pinasok niya ang pinakaliblib na looban. Hinalughog ang pinakamadidilim na sulok ng lungsod. Matagpuan lamang ang nakababata niyang kapatid. Pero hindi niya to nakita. Gaya ng sabi niya, saan man siya nagpunta, nag-iwan siya ng nakasinding kandila. Umaasang balang araw, matuklasan ng kapatid niya ang landas ng liwanag na maghahatid dito pauwi. Subalit di nagtagal. Nagkatotoo ang sabi ng ama. Nabiktima ang kuya ng masasamang tao. Pwede siyang tumakbo, pero nagpahuli siya sa pagbabakasakaling nasa kanila rin ang bunso. Baka sakaling dalhin siya ng mga ito sa hinahanap na kapatid. Nagdusa siya sa kamay ng mga ito. Pwede naman siyang manlaban at tumakas, pero hindi niya ito ginawa. Marahil umaasa pa rin siyang makita ang kanyang kapatid. Sa wakas, namatay ang kuya sa kamay ng masasamang tao. Para mahanap ang kapatid niya, para maihatid ito pauwi sa kanila, hinayaan niyang tumanak ang kanyang dugo at inialay niya ang kanyang buhay. Mula sa kanilang tahanan, muling dumungaw sa syudad ang amang patuloy na naghihintay. Naluha ito sa nakita. Isang syudad na nababalot ng liwanag. Mabangis at mapanganib pa rin ang mundo, pero hindi na ito lugmok sa kadiliman. Noon naalala ng ama ang pangako ng panganay niya. Nagniningning ang syudad sa dami ng kandilang iniwan ng kuya. Tulad ng sabi nito, saan man nagpunta ang kuya at wala siyang lugar na di napuntahan, nag-iwan siya ng nakasinding kandila. Saan man pumanaog ang kuya at pumanaog ito kahit sa pinakaliblib at pinakamadidilim na sulok ng syudad, iniwan niya ang kanyang liwanag. Ano naman kaya ang nangyari sa nakababatang kapatid? Ikaw ang nakababatang kapatid. Inialay ng kuya mong si Jesus ang kaniyang buhay at nag-iwan siya ng landas ng liwanag upang matagpuan mo ang daan pauwi. Naghihintay pa rin ang iyong ama. Dahil kay Jesus, ang kuya nating lahat, saan man tayo mapadpad sa mundong ito, may makikita tayong liwanag dahil hinanap na tayo ron ng kuya nating si Jesus. Dahil sa Kanya, ang kuya natin, ang panganay ng Diyos Ama, walang lugar na masyadong malayo o masyadong madilim na hindi maaabot ng pag-ibig ng Diyos.
Ano pang hinihintay mo? Uwi na. Siguro, imbitahin ko na kayo na kausapin ang inyong katabi tungkol sa naramdaman nyo na naintindihan niyo dahil sa subject na ito. So, magkwentuhan niyo kayo. Usapan niyo. Anong reaction niyo dun sa video, sa kwento? May tanong ba? O may feelings ba? O idea? Any volunteer? May volunteer ba? Dito muna. Okay, sige. Yan, salamat. Ako si Ami Libet. Nung nabasa ko pa lang yung kuya. Makinig po tayo, makinig tayo. Kahit doon pa lang sa invite sa ating GC. Bakit kaya kuya? Ano kaya yung kuya? Pero nung pinapanood ko na siya, naluluha ako kasi. Pero parang parang akala ko tutuloy siya sa prodigal son. Diba? Pero hindi eh. Kaya lang, merong twist na mas naka-addict sa damdamin ko. Kasi naisip ko agad yung pinagdaanan ni Jesus para sa akin. Na yun si Kuya. Tapos biglang, pwede kayo mayroon yung video. Pwede nga natin yung video nyo para sa ibang communities natin. Kasi nakakalungkot yung welcome house communities namin. Masyado silang malayo para makarating dito. Kaya wala sila to. At saka parang, super magaling yung pagkakagawa. At saka yung malalim siya kung tutuusin. Kasi kung makikita mo lang yung kuya, parang ano yun? Parang baliwala. But when you see the video at naintindihan mo yung dating nito sa buhay mo, talagang matatouch ka, tsaka lalalim yung pananampalataya at pagmamahal mo kay Kristo. Salamat. Maraming salamat. Yun talaga yung layunin ng kwento na sana mas marami pang makakilala, mahalin si Jesus, di ba? Sa katunayan, ito nga yung comics, no, na pinamimigay talaga, no? So sana mag-organize ang CLC, humingi na lang kayo kung ilang copy gusto nyo, no? Kasi may mga nagdo-donate kasi, so merong aklat. So pwedeng gamitin yung video, bibigyan kayo ng access. Pero mas mahalaga sa video, sa palagay ko yung pagkukwento nyo. Yung kayo mismo magsasabi, di ba? Kayo magbabahagi ng pananampalataya nyo. At meron bang parang module na pwede nyo gamitin, no? So, yung pangarap talaga namin, sana maraming makilahok at gamitin to. Kasi marami naman nagsusuporta sa proyekto ito. So, salamat lang. Sino pa? Sino pa pwede magkwento ng content? Any other volunteer? Baka may narinig kayo, na gusto nyo ikwento, or just to share your reaction to the story, or maybe you want to share about your faith also, pwede rin. Sige. Hello. Hi. Content support niya today, pero mag-share niya. So, nag-strike sa akin part na yung sabi, uwi na. Tapos parang naisip ko, saan ako uuwi? Parang gano'n. Saan ako uuwi? Tapos naisip ko, ang daming communities na I'm part of. And di ba lang yan sinasabi din, Ateneo is home. And nandito ako sa Ateneo ngayon, kasama ko kayo. Ito yung home ko. So, i-share ko lang na hiwa-hiwalay kami magkakapatid, pamilya ko nasa abroad, meron sa ibang city, ganyan. Ako lang mag-isa ngayon. Pero inisip ko ngayon, kasama ko kayo, ito yung home ko. And each community I'm part of, I'm home. Thank you. So, ang maganda sa, dati kasi di ba sa media ko, so ang maganda ng media kasi, at ng kwento, mga kanta, maraming levels of meaning, di ba? Kung mag-homily lang ako, magsisermon lang ako, mag-lecture lang ako, parang
parang isa lamang yung nivel ng kahulugan. Pero pag may kwento ka, may video ka, may kanta ka, yung tao mismo, maraming mayaman yung kahulugan, di ba? So, maganda na rin gamitin to sa mga community, sa mga grupo. Kayo involved kayo sa iba't ibang mga grupo, sana pag-isipan nyo. Yes. Ako si Marge Llamas. Yung napag-usapan namin, ang unang sa akin parang dagok sa puso kasi yung ang kuya sa akin laging masamang tao dati sa tunay na sa prodigal son. Pero ang unang isip, alam mo na nga na masama yung lugar na pupuntahan mo, bakit ka pa pumunta? Yun ang pakiramdam, no, na dapat iniwasan mo na lang yung mga papatay sa'yo. Parang ganon, pag inisip mo na ibang tao yung hinahanap ng kuya. Pero nung natanong namin, pero ikaw itong hinahanap, ano ngayon ang pakiramdam mo dahil nangyari ito sa'yo? So, parang masama kasi nga namatay ang kuya para sa akin. Kaya tinanong namin, uuwi ka nga ba ngayon? Sabi niya, para sabihin ko sa ama kung anong nangyari sa akin. Parang... Thank you much. Pwede magdagdag ng hapon. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Rose. Medyo tinamaan ng mga kasama ko dito. At ang mensahe sa amin ay hindi pa tapos ang kwento. May kaibigan, meron siyang kaibigan, isang taong minamahal, malapit sa kanyang lumayo, hindi na nahanap. Kahit na hinanap ang kapatid, nag-iwan imbis na ilaw, nakandila, nag-iwan ng mga pagkain, pandesal, para masundan kung saan siya nanggaling, kinain naman ng mga masasama na hayop. No? So nawala yung mga landas. Hanggang ngayon, 3 taon na nakalipas ay hindi pa nahanap, hindi pa tapos. Si Julie, nag-upisa rin, hindi pa tapos yung kwento. So hindi namin nangyari. Meron din siya, nakarelate din siya, no? Nangyari sa buhay nila, yung gano'n nawala. Tapos hindi namin natapos yung kwento. Siguro iisip ko may dahilan, hindi pa tapos ang kwento. Nasa sa atin pa kung gusto pa natin hanapin o kung gusto pa natin tumulong sa paghahanap. Hindi natin iiwan doon. Pero meron tayong magagawa. Parang yun ang mensahe sa atin. Maraming salamat sa pagbahagi ng mga kwentong yan. No? Tapos, tama nyo, no? Talagang hindi pa tapos ang kwento para sa ating lahat din. No? Kasi habang nabubuhay tayo, laging may posibilidad na maligaw tayo. Laging may posibilidad na mapalayo tayo sa Ama. Diba? At laging may posibilidad na makalimutan natin na mas may liwanag kaysa dilim. Kasi nga, daming hindi magagandang nangyayari sa mundo. Itong mensahe ng kuya, sabi nga ni Marge kanina, yung parable of the prodigal son, hindi magbuting tao yung kuya. Siya yung ayaw mapasukin yung, di ba, yung nakakabatang kapatid sa party. Kasi nga, siya yung nagtatrabaho para sa ama. Tapos parang siselo siya na, bakit ka nagpapaparty para sa bunso mong nilustay yung mga kayamanan mo, di ba? Parang gano'n. Si Jesus kabaliktaran nun. Siya mismo ang naghahanap ng paraan para maibalik tayo. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya. No? So, para sa akin, yung tanong ko, nag-develop ko sa theology, para sa akin, ito yung parang sagot, yung parang Jesus going all the way. Kahit saan pinuntahan, no? Hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan, pinuntahan niya para mahanap tayo. Tapos, nilikha niya yung daan, para magamit natin yung daan. No? So dati, pag naghihirap tayo, kapag minamalas tayo, kapag namamatay tayo mag-isa, no? kung mangyari man sa atin yun, parang wala ang Diyos doon. Pero sasabi ni Jesus, hindi. Kahit na sa kasamahang palad mangyari lahat ito sa iyo, andun pa rin si Jesus kasi dinaan niyo yun. So yung mismong paghihirap natin, naging daan para makabalik tayo sa Panginoon. At huli, pinapakita niya yung daan. Hindi niya tayo pinipilit. Hanggang ngayon, hinihintay pa niya tayo bumalik sa amin. So para sa akin, pinapakita nitong kwentong to, hindi lamang kung bakit namatay si Jesus sa krus, kundi kung sino siya, anong klaseng Panginoon siya.
isang Panginoon na talagang karapat-dapat na mahalin. At sana magtulungan tayo para magawa natin. So bilang pangukas lang, naisip ko, maganda siguro kung isang maikling awit ang gamitin natin sa closing prayer natin. Itong awit na to, hindi ko alam sino sumulat pero ang title nito kanta, Give Me Jesus. Advent ngayon, di ba? At pag-usapan natin si Kuya. So, sana hindi maghihiling natin sa Panginoon Diyos na ibigay sa atin ang kanyang anak na si Jesus. Madaling matutunan yung kanta, so yung refrain, pwede natin sabayan kung gusto natin. Okay? So, itong kanta to parang napakasimple lamang. Ibig sabihin ito, sa umaga, sa hapon, sa gabi, hanggang kamatayan, ang hinihiling ko lang, ibigay mo sa akin si Kuya, ibigay mo sa akin si Jesus. Yun lang kailangan natin.
Sa ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. So, para sa recollection nyo, maganda sigurong pagnilayan at pag-usapan ito mamaya. No? So, paano ako higit na makakilala at higit na mamahalin si Jesus? At paano kaya ako pwedeng magsilbing kandilang may liwanag sa mundo? Kasi bawat isa sa atin, kung isipin natin, ay kandilang may liwanag. So, marami pong salamat sa inyo pakikinig ngayong umaga. Sana po ay maging mabunga ang ating recollection sa araw na ito. Ipagdarasal ko po kayo at pag-isa.